Chapter 2. Ang kanyang ikalawang pagkikita sa araw ay mas matindi kaysa dati. Ang sitwasyon ay iba sa nauna. Ang nakaraang paglalakbay ay isang paglalakbay ng maligayang kamangmangan, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang pagkauhaw sa kaalaman ang nagtulak sa kanya. Nang sa wakas ay tinanggap niya ang hamon, sumuko siya. Ang dating tagumpay ay ngayon ay isang gawa ng pagtitiis. Si Surya, ang Diyos ng araw, ay natakot na makita siyang muli. Sariwa pa sa kanyang alaala ang pagkabigla sa pagsisinungaling ng walang kapangyarihan sa loob ng maraming oras. Ang nakakasakit na alaalang ito ay nakaukit sa kanyang alaala. Sino ang makakalimot sa isang insulto? Ngunit sa pagtingin niya sa malapit, nakita niya ang isang batang lalaki na nakatayo at nakabuka ang mga kamay sa panalangin. Ang Diyos ng araw ay namangha. Napuno ng kabab ang loob ang boses ni Hanumanji, "O debotong Sun God, narinig ko na ikaw ang pinakadakilang guro sa mundo. Dumating ang mga rishi mula sa iba't ibang panig ng mundo upang mag-aral sa iyong paaralan. Maaari mo ba akong tanggapin sa iyong paaralan? Ako ay sabik na maghanap ng kaalaman. Handa akong harapin ang lahat ng mga hadlang at hamon." Ang guro ay labis na humanga sa kanyang kilos. Bihira ang ganyang alagad. Sa katunayan, natagpuan ni Surya Deva ang gayong dedikadong alagad at nagsimulang turuan sila na may matinding interes sa pagbibigay ng tamang kaalaman. Sa gitna ng kanyang pagkahumaling sa pagbibigay ng sikat ng araw sa universo, pumili si Surya Deva ng isa pang karera, pagtuturo. Bagamat nalulugod siyang tanggapin si Hanuman sa paaralan, nagkaroon ng kaunting problema, puno ang mga upuan. Nakabuo siya ng isang grupo ng libu-libong bagong pantas. Dahil ang tanging silid-aralan sa paaralan ay ang kanyang sariling kalisya, limitado lamang ang bilang ng mga mag-aaral na pinayagang sumakay sa kanyang sagradong kalisya. Noon, naabot na nila ang pinakamataas na antas, at wala nang natitirang upuan. Nang ilabas ang problemang ito kay Hanuman, napahalakhak siya. Ano ang problema? Sa unang araw ng pasukan, nagulat ang mga estudyante. May bagong estudyante sa classroom. Hindi ito nakakagulat. Ang nakakagulat ay ang bagong estudyante ay wala sa silid-aralan, ngunit nakatayo sa labas. Habang umuusad ang klase, sumunod din ang mga bagong estudyante. Si Hanuman ay pumailan lang sa bilis ng isang karwahe, nakikinig sa tunog ng araw ng sabay-sabay. Sa lahat ng kanyang paggalaw at pagliko, si Hanuman ay nanatiling maasikaso, walang imek, habang ang ibang mga estudyante ay nakatitig sa mukha ng kanyang guro. Bahagyang hindi komportable si Hanuman na pumailan lang paralel sa silid-aralan. Sa pagkakita nito bilang walang galang, lumingon si Hanuman at pumailan lang sa kabilang direksyon mula sa kanyang guro. Nagulat na naman ang mga estudyante. Paano maaaring pumailang lang ang isang tao ng napakatindi? Si Hanuman ay mahimalang natutunan ang buong Veda sa 60 revolusyon ng araw nang hindi inuulit ang isang salita. Lahat ng sinabi niya ay nakaukit sa alaala ni Hanuman magpakailanman. Ang Diyos ng araw ay labis na humanga sa kanyang bagong alagad kaya niyakap niya ito at ipinagkaloob ang kanyang mga pagpapala. Nais ni Hanuman na mag-alok ng dakshina, isang formal na tanda ng pasasalamat sa kanyang guro upang ipahayag ang kanyang pasasalamat sa pagpapahintulot sa kanya na mag-aral sa ilalim ng kanyang patnubay. Sinabi ng Diyos na araw, "O Hanuman, labis akong humanga sa iyong kapangyarihan, kaalaman, at kabab ang loob. Wala pa akong nakitang alagad na tulad mo noon. Kung nais mong ahilay ang dakshina sa iyong guro, mangyaring tulungan mo ako." Ang aking anak, si Sugriva, ay nagtatago. Hindi makatarungang inagaw ni Bali ang kanyang asawa at pinalayas siya mula sa kanyang kaharian. Upang maiwasan ang komprontasyon sa Sugrishreva, kinuha lamang ang komprontasyon sa Sugrishreva, kung saan hindi maabot ng Bali ang labas ng mundo. Hinihiling ko sa iyo na maging ministro ni Sugriva at tulungan siyang mabawi ang kanyang kaharian. Ang Diyos ng araw, si Hanuman, ay ayaw nang magsalita pa. Ngayon ang Diyos ng unggoy ay nakatayo na parang pader sa pagitan ng Sugriva at Bali. Hindi lang isang pader, kundi isang kuta. Sinipa. Bakit ka ba nanginginig ng ganyan? Nagulat siya nang makita ang maliit na lalaki na nanginginig na parang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Si Hanuman, na may luha sa kanyang mga mata, ay lumingon sa kanyang 3 kaibigan. Sinagot ng kanyang mga kaibigan ang tanong na may nakayukong mukha at nahihiyang mukha. Ito ay kakaiba. Bakit ang 4 na unggoy, napakalakas, napakatalino, at napakabago-bago, ay kumikilos na parang mga walang kwentang bata? Paulit-ulit niyang tinatanong ang mga ito, at patuloy silang umaatres. Biglang nangyari ito. Basag.
Nang marinig ni Hanuman ang tunog na iyon, lumingon siya upang makita si Sugriva na nakahandusay sa lupa, nanginginig sa sakit. Sinubukan siyang hawakan ng mga kaibigan niya. Hindi maintindihan ni Hanuman. Ano ang nangyayari? Ano ang tunog na iyon? Paano nahulog si Sugriva sa lupa? Bakit siya nakayuko sa sakit? Tila isang himala ito sa kanyang mga kaibigan, na para bang bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay. Sa sandaling iyon, tumayo si Sugriva, hawak ang kanyang ulo, at sinabi, Hanuman, ito ay nangyayari 12 beses sa isang araw. Sugriva, anong nangyari? Sabihin mo sa akin ng tapat. Ang hindi magandang pangyayaring ito ay nagpabagabag kay Hanuman. Sasabihin sana sa iyo ng aking ama na si Surya na ang aking kapatid na si Surya ay pinalayas ako sa kaharian at inagaw ang aking asawa. Pero sa tingin ko hindi niya kayang sabihin sa iyo ang kwentong iyon. Masyadong nakakahiya kung tatanggapin niya ako bilang ama niya. Ang dakilang hari, matangka, ay isinumpa ang aking kapatid na si Polly, na ang kanyang ulo ay mabibiyak kapag siya ay umahan sa bundok sa pamamagitan ng bibig ng ermitanyo. Kaya lang nabubuhay pa ako. Bagamat iniligtas ng sumpang ito ang aking buhay. Nakagawa pa rin si Polly ng paraan para ipahiya at pahirapan ako araw-araw nang hindi umaakyat sa bundok na iyon. Nanginginig na naman si Sugriva. Panahon na. Oras na, nanginginig sa takot si Sugriva. Saglit na napaatras si Hanuman sa galit. Biglang may naramdaman si Sugriva. Basag. Hinampis ni Hanuman ang ulo ni Sugriva gamit ang isang bagay sa gilid ng kanyang mata. Bumagsak si Sugriva sa lupa sa sakit habang natutulog. Naunawaan ni Hanuman ang bigat ng bagay na ito at ang pangangailangang kumilos ng matalino. Umupo siya sa tabi niya at pinakinggan ang buong kwento. Araw-araw, ang aking ama ay inaalay ng buhangin ng 4 na karagatan, ang araw, sa isang paglukso. Siya ay tumawid mula sa katimugang karagatan patungo sa hilagang karagatan, at sa bawat paglukso, lumukso siya sa silangan at kanluran. Sa bawat paglukso, tinawid niya ang Rishi Mukha Mountain, sinisipa ako sa ulo. 3 beses sa isang araw, 4 na beses akong sinapak ng kapatid ko. Kahit alam ko ang ritmo ng mga sipa, hindi ako makatakas. Kahit na alam ng mga kaibigan ko na araw-araw akong pinahihirapan ng ganito, pareho silang walang kapangyarihan laban sa kapangyarihan ni Polly. Walang kapantay ang kanyang bilis at lakas. Nawala siya bago pa namin siya makita. Sa katunayan, ang lahat ng Kishkintes ay nanginginig sa ilalim ng kapangyarihan ni Polly. Muling nanginig si Sugriva. Ngayon ay handa na si Hanuman. Bigla niyang nakita si Polly na mabilis na bumababa. Itinuon niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga binti at dinagdagan ang kanyang mga sipa. Sa sandaling maabot ng paa ni Polly ang ulo ni Sugriva, hinawakan ni Hanuman ang kanyang binti gamit ang isang kamay. Si Sugriva, na umaasa sa isang biglaang sipa, ay pumikit sa kanyang mga mata sa gulat. Ngunit nang walang nangyari, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya ang binti ni Polly na nakalaylay, kamay ni Hanuman. Humanga si Polly sa katapangan ni Hanuman. Walang minamaliit sa kanyang kapangyarihan. Hinailan niya ang kanyang paa, pinalaya si Hanuman. Tumayo siya ng matatag. Ngayon ay ginamit ni Bali ang lahat ng kanyang lakas, ngunit siya ay nanindigan. Napaisip si Bali kung sino ang unggoy na ito. Pagkatapos ay nakita niya ang mga hikaw na gawa sa 5 elemento. Kinilabutan siya. Ito ang lalaking gusto niyang patayin. Narinig niya ang kapangyarihan ni Hanuman, ngunit hindi niya ito naramdaman. Mahigpit na hinawakan ni Hanuman ang binti ni Bali, at nasugatan si Bali. Pagkatapos ay sinimulang hilahin siya ni Hanuman pababa. Naunawaan ni Bali ang dapat niyang gawin. Nagsimula siyang manginig sa pag-iisip. Sinubukan niyang makatakas sa hawak ni Hanuman, ngunit ang lahat ng kanyang lakas ay walang saysay. Sa unang tingin, kahit ang kalahating pusong tapang ng kalaban ay tila walang silbi. Wala itong epekto kay Hanuman. Agad na naunawaan ni Sugriva at ng iba pang mga unggoy ang pinaplano ni Hanuman at nabalisa at sinubukang durugan ang mayabang na si Hanuman. Ang walang magawa na Bali, na napagtanto ang kabigatan ng sitwasyon, ay nakiusap kay Hanuman. Nalumpa siya na hindi na babalik ang matalinong bata. Hindi na maaabala si Sugriva sa kanyang paglalakbay sa bundok muli. Pinag-isipan ni Hanuman ang kanyang mahabagin na pakiusap at nakaramdam ng pagsisisi. Habang lumipad ang Bali, napagtanto ni Hanuman na hindi ito isang permanenteng solusyon. Kailangan niyang makahanap ng mas malinaw na solusyon, kung hindi ay gagawa siya ng sarili niyang paraan. Kapag sinaktan ng isa ang isa sa pinakamahina nilang punto, binibigyan ng oras ang isang tao ng pagkakataon na saktan ang sarili ng masakit sa pinakamalakas na punto.
Ang perpektong pulubi. Nakabalik na si Polly. Isang unggoy ang kinasuhan kay Hanuman. Paano nakabalik si Polly ng ganoon kabilis? Tumayo si Hanuman upang harapin ang paparating na panganib. Hindi nagtagal, si Sugriva at ang kanyang 4 na kaibigan ay nasa panganib. Sinundan nila ang direksyon ng daliri sa gilid ng bundok. Dalawang malapad ang dibdib, matipunong lalaki na may matangos, parang sage na ilong ang bumaba sa bundok, armado ng mga busog. Nagtaka naman ang 4 kung nasaan si Polly. Sinubukan ni Sugriva na bigyang kahulugan ang kanilang kakaibang pag-uugali at ipinaliwanag na ang dalawang lalaki ay ipinadala ni Polly upang sirain siya. Nang makita ni Sugriva si Hanuman, sinabi niya, magbalat kayo ka at alamin kung sino ang dalawang lalaking ito. Kung sila ay mga tauhan ni Polly, maghanda kang mamatay para sa akin. Kung malakas ang kalaban, hindi ako makakatakas. Ngunit kung hindi sila kaibigan ni Polly, dalhin mo sila sa akin. Magsasagawa tayo ng isang kasunduan ng pagkakaibigan at gagamitin natin ang Polly upang sirain sila. Si Hanuman, na nakadamit ng isang monghe, ay bumaba sa bundok at nilapitan ng dalawang magagandang babaeng mandirigma. Maya-maya, tumayo siya sa harapan nila. Nang makita niya ang mga ito, may biglang bumungad sa kanya. Natunaw ang kanyang mga buto. Ilang saglit, hindi siya makapagsalita o makapag-isip. Hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, naalala niya ang layunin ng kanyang pagdating at nagsimulang magsalita. Mga dakila, sino kayo? Saan kayo pupunta? Bagamat nakadamit ka tulad ng isang monghe, ang iyong kagandahan at lakas ay nagpahiya maging ang mga Diyos. Sino ang mabibighani ng iyong makapangyarihang pana? Ang iyong malalayo na lakad ay nagbibigay inspirasyon sa pagtitiwala. Hindi ka nandito para gumanap bilang monghe, kundi para mamuno. Ang kombinasyong ito ng kahinahunan at lakas ay tumutulong sa akin na maunawaan na narito ka para sa isang espesyal na tao at isang espesyal na gawa. Maaari ba akong matuto ng higit pa tungkol sa iyo? Ang isa sa kanila ay ngumiti sa kanya at nagsabi, hayaan mong sagutin ko ang iyong tanong ng maikli. Paanong ang isang pulubi na may punit-punit na damit ay magsusuot ng ganoon kamahal at bihirang brilyante na garland? Tanong niya. Sa tanong na ito, halos himatayan si Hanuman sa tuwa. Bigla niyang naalala ang Dharma na narinig niya noong bata pa siya. Ito ang guro na hinihintay niya sa buong buhay niya. Nang mapagtanto niya ito, inalis niya ang kanyang disguise at lumitaw sa kanyang tunay na anyo. Nang marinig ang pagpapakilala ni Brahma, ipinahayag ni Hanuman, ako ang ministro ng Sugriva. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, napagtanto niyang nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali. Ang kanyang amo, na napansin ang kanyang pagkalito, ay umatras at pinahintulutan ang kanyang kapatid na magpakilala. Sinabi niya, ito si Rama, anak ni Haring Dasharatha ng Ayodhya. Kilala ako ng mundo bilang iyong nakababatang kapatid, si Lakshmana, ngunit itinuturing ko siyang pinakamahalagang lingkod. Kami ay ipinatapon mula sa aming kaharian sa loob ng maraming taon at ginugol ang mga huling araw ng aming buhay sa kagubatan ng Dandekarian. Sa kasamaang palad, ang asawa ni Rama, si Sita, ay dinukot ni Ravana, at hinanap namin siya. Sinumpa ni Hanuman ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagproklama sa kanyang sarili bilang ministro ni Sugriva. Ang mapagpakumbabang pagpapakilala ni Lakshmana ay nagpalalim lamang ng kanyang kalungkutan. Sa paglipas ng panahon, nagpasya siyang itama ang kanyang mali. Si Hanuman ay nasa katulad na sitwasyon, na wala ang kanyang asawa at kaharian sa Bali, at inanyayahan si Sugriva na maging kanyang kasama. Nang ilang sandali ay nawala si Hanuman upang ipahayag ang pagdating ni Sugriva, isinasaalang-alang ni Rama ang mga salita ni Hanuman at ibinahagi ang kanyang mga saloobin kay Lakshmana. Narinig mo ba iyon, Hanuman? Tanong niya. Ang kanyang mga salita ay hindi kapani-pani walang nakakabighani. Pinili niya ang mga tamang salita sa tamang panahon. Siya ay banayad, malambot, at malalim. Ang kakanyahan ng kanyang mga salita ay nakalulugod sa puso. Kahit na pagkatapos magsalita ng mga salitang ito, siya ay lubusang bihasa sa Rig Veda, Yajurveda, at Sama Veda. Kung hindi niya pinag-aralan ang mga Veda na ito, hindi siya mananatiling mapagpakumbaba. Siya ay tinuruan ng mga kagalang-galang na guro. Ang kaalaman sa Rig Veda ay nagpapakumbaba sa taong nakakaalala at nagpapadala ng kaalamang ito. Ang kaalaman sa Yajurveda ay nagpapatalas ng memorya. Ang kaalaman sa Sama Veda ay nagpapaperpekto sa musika, at ang bawat salita ay parang isang kanta. Gayunpaman, hindi siya magaling sa grammar o syntax. Ang istruktura ng kanyang mga kanta ay hindi nagkakamali. Marami siyang napag-usapan, ngunit hindi kailanman nagkamali. Ang kanyang pananalita ay perpekto.
Nagsimula siya sa isang tiyak na ritmo at tono, at nagtapos sa parehong ritmo at tono. Alam niya kung aling mga salita ang sasabihin mula sa tiyan o sa bubong ng kanyang bibig. At kung alin ang sasabihin mula sa ilong. Hindi natitinag ang kanyang konsentrasyon habang nagsasalita. Kung walang kontrol sa isip, hindi mapipigilan ang maling paggamit ng mga salita. Ang kanyang mga salita ay may kapangyarihan upang talunin ang mga kaaway gamit ang isang makapangyarihang espada. Kung may ganyan akong kakampi, siguradong mananalo ako. Umupo sina Rama at Lakshmana sa malalawak na balikat ni Hanuman. Parehong may mataas na pagpapahalaga kay Hanuman. Gayunpaman, malalim ang iniisip ni Hanuman, sabik na itama ang kanyang mga pagkakamali mula kahapon. Napagpasyahan niya na ang maliliit na pagkakamali ay maaari lamang itama sa pamamagitan ng delicacy. Nang harapin siya ni Sugriva, handa siyang itama ang mga ito. Sa ilalim ng tingin ng isang tunay na guro, ang mga damdamin ng tao ay nagsasama at ang mga nakatagong katangian ay namumulaklak. Ang pananalita ay parang hangin na naghahayag ng halimuyak ng puso. Ang malumanay na mga salita na may tapat na intensyon ay nagpapakita ng isang matamis na puso. Ang mga bastos na salita na may kasamang panunuya ay nagpapahiwatig ng bulok na puso. Ang mga mapanlinlang na salita at kawalan ng pananagutan ay mga palatandaan ng isang malungkot na puso. Pagkakanulo ng isang kaibigan. Pagdating ng tatlo sa bato, sinalubong sila ni Sugriva na matamang nakatitig sa estranghero habang nasa balakang ang mga kamay. Lumuhad si Hanuman at inakay pababa ang kanyang mga kapatid. Nagpakilala ang dalawang grupo. Si Sugriva, na alam ang kalagayan ni Rama at malinaw na kinikilala siya, ay iniabot ang kanyang kamay kay Rama at tinanggap siya bilang isang bagong kaibigan. Tinanggap ni Rama ang pagbati ng may paggalang at iniabot ang kanyang kamay. Naiinis na umiling si Hanuman, nanginginig ang kamay na parang matandang kaibigan. Nagtataka siya kung bakit hindi naunawaan ni Sugriva na si Rama ay isang Diyos na karapat-dapat igalang at hindi lamang isang kaibigan. Si Sugriva, guwapo at matalino, ay naglakad-lakad sa gilid ng burol at inakay sila sa tuktok ng burol. Pinutol niya ang isang malaking sanga ng puno ng sala. Itinago nila ito doon at inialok kay Rama bilang upuan. Sumangayon si Rama at umupo sa tabi ng sanga ng sala. Tumingin si Sugriva kay Lakshmana at ipinikit ang kanyang mga mata. Umiling si Hanuman sa pagkasuklam sa kawalang ingat na ito. Pati si Rama, nadurog ang puso sa malaking pagkakamaling ito. Mabilis na tumalon si Hanuman at pinutol ang isang sanga ng puno ng sandalwood. Si Lakshmana ay inilagay sa tabi ni Rama at inayos ang isang upuan para sa kanya. Sa sandaling umupo si Lakshmana, umupo si Hanuman sa tabi niya sa sahig. Pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat na umupo sa tabi ni Lakshmana at hindi siya karapat-dapat na umupo sa tabi ni Rama. Labis na humanga si Rama sa pagiging sensitibo ni Hanuman. Ipinadala ni Rama si Sugriva sa bali upang turuan siyang magpakumbaba at parusahan siya sa kanyang kawalang galang kay Lakshmana. Sa labanang ito, ang duwag na si Lakshmana ay natalo ng malungkot. Nang maglaon, hindi napatay ni Sugriva si Lakshmana. Ay nagdahilan na ang dalawang magkapatid ay iisa. Pagkatapos ay hiniling ni Rama kay Lakshmana na garland si Sugriva para paghiwalayin sila. Nang yumuko si Lakshmana para tanggapin ang garland mula kay Lakshmana, humingi ng tawad si Rama. Sa pagkakataong ito, tumanggi si Rama na pahintulutan si Sugriva na magdusa mula kay Lakshmana. Noong si Lakshmana ay isang mananalaysay pa, si Sugriva ay ginawang hari ng Kishkinda, kasama si Shakti, Ananda at Marathi. Kung saan magkakasamang nabubuhay ang lakas at karunungan, mananaig ang tagumpay at pagkakaisa. Isang nakalimutang pangako. Sugriva, lumabas ka, unggoy ka. Isang bolang apoy ang nagliyab sa harap ng palasyo ni Sugriva. Salamat, ikaw ay masama. Paano magiging masaya ang isang kaibigan kapag nasa panganib? Walang sagot ang hukbo ni Sugriva para sa lalaki. Matapos tawagin ang pangalan ng kanilang Panginoon, hindi namamalayang tumaas ang kanilang kumpiyansa. Nagpasya silang lumayo sa mga personal na gawain ng hari, lalo na't hindi siya tumugon. Hindi mababasa, kailangan nilang ipakita na inaasahan nila ang mga ito. Noong una, hindi tumugon si Sugriva sa insulto, ngunit habang patuloy ang mga pang-iinsulto, hindi na niya kinaya. Nakataya ang kanyang karangalan sa harap ng mga tao. Nang makita ni Sugriva si Lakshmana mula sa bintana ng kanyang kwarto. Naunawaan niya ang kanyang galit at ipinadala ang matalinong Tera upang aliwin ang galit na si Lakshmana. Nakontrol nila ang kanyang galit.
Matapos kumalma si Laxmana, umalis si Sugriva. Samantala, sumama sa kanila si Hanuman. Alam ni Hanuman na si Laxmana ay isang tao na kakaunti ang salita ngunit maraming aksyon. Hindi kayang hawakan ni Sugriva ang bagay na ito ng mag-isa. Pinaalalahanan ni Hanuman si Laxmana ng kanyang pangako at nakipag-usap kay Sugriva. Sinabi niya, si Rama ay matiyagang naghihintay para sa iyong tulong sa loob ng 4 na buwan. Nang si Rama ay nagdurusa ng mag-isa at nahiwalay sa kanyang kasintahan. Masaya siya sa piling ng kanyang asawa sa palasyo. Ang tag-ulan ay nagbigay sa iyo ng dahilan upang wala kang magawa. Ngunit ngayong umuulan ng maraming araw, bakit ka pa rin naantala? Hindi mo ba naaalala kung gaano kabilis na iligtas ni Rama ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagpatay kay Rama? Say, iminumungkahi ko na pumunta ka at magbigay-pugay kay Rama at humingi ng tawad sa walang katapusang pagkaantala na ito, tiyak na patatawarin ka niya, mahal kong hari, iwanan mo ang walang hanggang kasaganaan. Pinuno ng mga salita ni Hanuman si Sugriva ng debosyon at pakikiramay, at agad niyang napagtagumpayan ang sarili niyang pagkawalang galaw. Handa siyang gawin ang lahat. Hindi nagtagal ay nagpadala si Sugriva ng kanyang hukbo at naglabas ng mga kinakailangang utos. Di nagtagal, milyon-milyong mga unggoy ang nagsimulang umatake kay Kishkinda. Nagsimula ang paghahanap. Habang ang kagalakan ng tulong ay naging pagnanais na magbayad, ang tahimik na pasasalamat ay naging isang naririnig na pangako. Habang lumalago ang pasasalamat, naging mas madaling tuparin ang pangako. Ang tapat na pinuno. Bahagyang nagulat si Garuda sa kanyang nakita sa ibaba. Isang bagong dagat. Sino ang makakakita ng bagong dagat sa gabi? Nalilito, lamusong si Garuda sa tubig upang tuklasin. Bigla siyang nabigla. Ito ay hindi isang dagat, ngunit isang hukbo. Nakita nila ang lahat ng kulay, hugis, at anyo, napakarami na kung titingnan mula sa itaas, tila na pagkakamalan silang isang mabagyong dagat. Ito ang hukbo ng unggoy ni Sugriva, ang hari ng Kishkinda. Ang kanyang nakababatang kapatid ay naiwan sa likod ng isang malawak na imperyo, at walang sinuman sa mga unggoy ang nakaintindi sa kanya. Ang hukbong ito ay patunay niyan. Habang pinakawalan ni Kishkinda ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan mula sa lupa. Milyon-milyong unggoy mula sa buong mundo ang dumating doon ng magdamag. Ang bagong hari, si Sugriva, ay hinati ang kanyang hukbo sa 4 na dibisyon at nagtalaga ng isang pinuno para sa bawat dibisyon. Ang bawat dibisyon ay itinalaga ng isang pinuno. Ang paghahanap kay Sita ay nagsimula ng may malaking sigasig. Ang bawat dibisyon ay nakatanggap ng isang hiyas upang subukan ang katapatan nito. Kasama rin sa dibisyon na pinamunuan ni Anggaduti ang matalinong Bhima at ang matapang na Hanuman. Ang 3 makapangyarihang lalaking ito ay kabilang din sa grupo. Malinaw na ang timog na ruta ang pinakamagandang ruta para sa kanila. Yumuko si Rama at nagpasalamat sa kanilang mga pagsisikap, ngunit nagpasya siyang makipagkita mismo kay Hanuman. Ito ay isang mahalagang sandali para kay Hanuman. Halos hindi siya makapaniwala sa kagustuhan ni Rama na makilala siya ng mag-isa. Sa nakalipas na 4 na buwan, iniwasan siya ni Rama, bigo sa kanyang hanggal at walang pag-iisip na pagkakamali ng pagtawag sa kanyang sarili na lingkod ni Sugriva. Sinubukan niya ang lahat para pasayahin ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kilos at asal, ngunit wala sa mga ito ang nakalulugod sa Diyos. Gayunpaman, ang imbitasyong ito ay naging isang panlilinlang. Napagtanto ni Hanuman na hindi pinansin ni Rama ang kanyang mga aksyon. Si Hanuman ay nagmadali upang salubungin ang kanyang Panginoon, tuwang-tuwa. Umupo si Rama sa isang bato at nakita niya ang hawak niya sa kanyang kamay. Hindi ito makita ni Hanuman ang kanyang sariling mga mata, ngunit agad niyang naunawaan na ito ay buhay ni Rama. Lumuhad si Hanuman sa tabi niya, at may sumagi sa kanyang isip, Hanuman, mayroon akong hindi natitinag na pananalig sa iyong kapangyarihan. Kung may makakita kay Sita, ikaw iyon. Kaya't hinihiling ng Diyos na ibigay mo sa akin ang singsing na ito, isang simbolo ng ating walang hanggang backlog. Pagkatapos ay ibinigay ni Rama ang singsing kay Hanuman. Ang singsing na ito ay sumisimbolo sa kadalisayan ni Sita, sabi ni Rama. Ikinwento niya ang isang pangyayari na sila lang ni Sita ang nakakaalam. Isang araw, minamasahe ni Sita ang aking mga paa, sabi niya. Bigla niyang tinanggal ang singsing sa daliri niya at inihagis sa sahig. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang kakaibang pag-uugali, sinabi niya ang isang bagay na labis akong naantig. Sabi niya, sa huling pagkakataon na dumampi sa paa mo ang isang piraso ng plain granite. Naging pinakamagandang babae sa mundo. Palia, paano kung ang brilyante sa singsing na ito ay dumampi sa mga paa?
Tiwala siya na siya ang magiging pinakamagandang babae. Wala siyang nais na kalaban, walang mas maganda kaysa sa kanyang sarili, at kahit na ang pinagmula ng ilusyon. Biglang itinapon ni Sita ang singsing na bato. Nang marinig ito ni Rama, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ipinaliwanag niya na hindi alam ni Sita ang kagubatan. Hindi niya alam kung saan nagtapos at nagsimula ang lungsod. Iniisip niya kung paano mabubuhay ang isang purong diyosa sa lupain ng mga demonyo. Pagkatapos ay inilarawan ni Rama ang kagandahan ni Sita kay Hanuman, bawat bahagi ng kanyang pagkatao, at tinulungan siyang makilala siya. Napakaganda ng paglalarawan ni Rama kaya nabighani si Sita sa kanyang kagandahan. Si Hanuman ay namuhay ng isang buhay na walang asawa, hindi kailanman nakakita ng isang babae maliban sa kanya. Tamang-tama ang paglalarawan ni Rama sa kagandahan ng kanyang asawa. Ang presensya ni Rama ay pananampalataya. Wala pang 4 na buwan, nakuha na ni Hanuman ang tiwala ni Rama. Sa kakaibang pagkilos na ito, ipinakita ni Sri Ram sa mundo kung ano ang bumubuo ng isang walang kamali-mali na personalidad at ang pinakahuling resulta ng isang mahusay na edukasyon. Sinabi ni Sri Ram na si Hanuman ay isang mapagkakatiwalaang individual. Isa na mapagkakatiwalaan sa bawat sitwasyon at pangyayari. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugan ng pagtupad sa isang gawain, at ang pananampalataya ay hindi nangangahulugan ng tunay na tagumpay. Ang buhay ay isang pakikibaka para sa katotohanan. Chapter 3. Ang kwentong ito ay magpapatuloy.